sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, PIDEA, hinihikayat ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation na na magsampa ng reklamo laban kay Maharlika. Ako, sang-ayon ako rito. Unang labas pa lang ni Maharlika, no? Para once and for all, alam na po natin. Ako, katulad niya, na biktima po tayo. Kami biktima lang natin ng fake news. Ayaw natin yan, no? Lumalaban po tayo sa dapat labanan pero hindi po true fake news, no? Kung dalawa lang naman po ano niyan, no? Is either tama si Maharlika o tama yung PIDEA. Kaya dapat gusto natin lahat 'yan. Malaman talaga sino nagsasabi ng totoo sa kanila. At ang pinakamabisa po diyan ay itong sinasabi ni Papa ni Papa Gadon. Yan. Pag-usapan din po natin ito po yung pahayag po ni Pangulong Marcos ngayon. Ngayon lang pala talaga yung ano niya, no, yung kanyang paglabas papunta ng Amerika. Kaya fake news na fake news yung napadala sa atin na video. Pero ganun pa man, ito po sinasabi po ni Pangulong Marcos, siya ay horrified. I'm horrified to the idea, no? Na dito po sa pinamigay natin ng ating teritoryo sa pamamagitan ng secret agreement. May ipapaalala rin tayo kay Pangulong Marcos sa mga tinuran niya ngayon, no? Na siya po ang presidente at siya po ang chief architect. Ayan po mga pag-uusapan natin. Mainit na mga balita to. Talagang ano po to, yung mga pag-uusapan natin ngayon ay talagang maganda-maganda. Kaya wala na, hindi na tayo, nasabik na ako kagad, hindi na tayo naghintay ng dati nating oras na around 10, no? So ngayon po, simulan na po kagad natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Nabulol. Pindot na. Okay, pag-usapan natin. No? Unahin na po natin to si Papa. Poverty Alleviation Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Papa Gadon ay minungkahi po. Ito po, hindi lang naman po siya nagmungkahi. Yung unang labas pa lang po ni Maharlika na mayroon siyang PIDEA documents. Di po ba isa tayo sa nanawagan, no? Ang panawagan nga natin, bakit i-deny lang ng PIDEA? So, kung ito po ay nameke si Maharlika, sinasabi kasi nila peke. Kung nameke, wala po tayong aksyon. Ibig sabihin, pwede pong pekein at i-deny nyo lang. Paano kung hindi si Maharlika? Kasi po nakasalalay sa kanila. Marami po naniniwala kay Maharlika. Maniwala kahit hindi, marami po naniniwala kay Maharlika. Once and for all, ang dami na kasing expose ni Maharlika eh. Di ba? Kung kayo po sa gobyerno talagang sinasabi nyo na hindi totoo. Kasi pwedeng wala na pong denial na. Ma-prove nyo lang na yung isa hindi totoo. Mahirapan na yung si Maharlika na sabihin na yung iba niya sinabi ay totoo. Wala naman pong pumipigil. Gobyerno po kayo. Lalo na po yung PIDEA, no? Mukhang sigurado naman kayo. Si Maharlika, mukhang sigurado rin. Kaya po, tama po to si Papa Gadon. Si Papa Gadon kasi, ang point niya, sinisira, no? Sinisira ni Maharlika yung PIDEA. Nadalawan pa kayo eh.
Yung una palang dokumento, ang dami na nananawagan. Mapabor man kay Maharlika o pabor man sa PIDEA, nananawagan na magsampa kayo ng reklamo. Kasi ang gusto natin malaman yung katotohanan eh. Madali lang po kasi yan pag nasa korte na, 'di ba? Labasan po ng mga dokumento. Lalabas po kung sino yung kasi yung huli ni Maharlika, sinasabi na willing, very willing yung pinanggalingan ng mga sulat, no? Very willing yung sumulat. Yun yung nabasa ko na magpa-imbestiga kahit sa Senado, kahit sa ang korte. O bakit nga naman nag-aatubili yung PIDEA? Pangalawa na po to. Siguro naman ngayon hindi na sila makakalusot. Hindi na nila palulusot. Hindi ko sinasabing wala yung PIDEA kasi kung ako yan, government employee ko tapos pinangalawahan pa, 'di ba? Doon ako na yung sa una pwedeng palampasin, dininay niyo lang. Hanggang kailan niyo i-deny na wala kayong gagawing aksyon? Kasi panahon na siguro, tama yung si Papa Gadon, no? Ano ba yung sinabi ni Papa Gadon para lang po maunawaan natin ng husto. Ito, PIDEA, umaksyon kayo. Sumulat si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon sa PIDEA para manawagan na kasuhan nila ang nasa likod ng peking dokumentong nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa illegal, no? Na droga. Okay. So nakataya po dito yung kredibilidad. Teka lang, ano natin simulan natin. Ano po natin, mas maganda yung nakikita nyo para hindi lang po yung boses. Makita nyo rin si Gadon. At tanggalin muna natin to para medyo mas paas ang mikropono. Tira, Gadon. An actual criminal case against those people who are using and presenting fake documents because the integrity and credibility of PIDEA is being put at risk. Kaya ako ay nananawagan sa PIDEA, umaksin kayo. Huwag ninyong pabayaan na sirain ng mga masasamang tao ang inyong integridad. Maraming salamat. An actual criminal case against those people. Okay. So narinig po natin, no? Gusto ni mag-chikahan kay Sir Buds. Gusto ni Gadon na idemanda po ng PIDEA para po narinig nyo ba? Ang dami kong ginawa pa para makita nyo at marinig, no? Mahina lang audio pero at least naunawaan natin, no? Naunawaan natin. Okay. Ito po, paparinig ko naman sa inyo mamaya yung kay PBBM naman. Siguro dapat palitan na 'tong si Gadon, no? Hindi na concern sa mga poverty alleviation ang gusto niya, no? Gawin na siyang yung ano ba magandang titulo niyan? Yung advisor na siya ng lahat. Presidential advisor on all concerns. Kasi 'di ba? Yung sa Chacha. Tapos ngayon naman yung sa PIDEA. So lahat ng concern, parang pangkalahatan. Kumbaga para siyang si Scheider. Okay. Re-electionist. Ang tinatawag po re-electionist, yung na-elect na. Hindi po re-electionist siya. Hindi pa po na-elect eh. Okay, pag-usapan po natin ito medyo matindi to, no? For the first time ay nagsalita po yung Pangulo tungkol po dito sa mga secret agreement. Ito yung sinasabi natin no? Yung si Roque, masyadong, ano tawag doon? Yung unnecessary yung sa kadaldalan.
Sino yung pinagtatanggol ni Roque? Supposedly, 'di ba? Ang gusto niya ipagtanggol si Pangulong Duterte. Pero instead na maipagtanggol niya parang yun talaga yung hindi po yung intention eh. Minsan hindi po yung kahit po maganda yung extension ay kahit maganda po yung intention ng tao, pero yung kinalabasan dapat naunawaan nila eh, no? Okay. Lahat may sinasabi siya na dapat pinasisimple lang ni Roque, 'di ba? Hindi wala naman yata siya ron. Okay. Kaya ngayon, hindi ko rin alam kung bakit parang bago na 'tong sinasabi ni Pangulong Marcos ngayon. Paalala lang po natin, meron na po kayong sinabi, Mr. President, before po 'to, no? Ipapaalala ko lang po, Mr. President, na kayo po ay meron na nasabi before 'to na kasi inakusahan na rin 'yan eh. Nag-akusa na rin po yung China na merong kasunduan na ipapatanggal. Parang second ano na 'to eh, muling pagbabalik, no? Okay. Yung una, yung sinasabi na mayroong president o merong dating administrasyon na nakipagkasundo sa China na tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Tapos eto na naman, bakit nagsabi na naman yung China? Yung source niyan yung China, di ba? China po yung source. Na meron kaming kasunduan ng dating presidente na tatanggalin yan. Bakit hindi nyo pa tinatanggal? No? Tapos etong binomba natin, binomba ng China, yung pong mga barko natin o bangka, hindi mo matawag na barko kasi, no? Barko na bangka natin na supply ship papunta ng Ayungin, binomba po ng dalawang Coast Guard ng China. Nangatwira na naman sila. No? Mahal na Pangulo, sana naunawaan nyo, no? Pangangatwiran po ng China to eh. Di po ba? Ito po ay sinasabi nila bilang rason kung bakit nila tayo wina-water cannon. No? Naghahanap sila ng justification. Kasi winater cannon nila tayo at masama po ito. No? Hindi po katanggap-tanggap to sa mga Pilipino, yung pagwa-water cannon sa atin. Kung kayo po ay isang Pilipino at kayo po ay kumakampi sa China dahil dito sa pagbobomba na to, masama pong gawain yan. Tayo na nga binomba, kakampihan nyo pa yung China. Kaya yung nagsasabing anti-China ay pro-China si Badong, utot nyo. Hindi po ako magiging pro ibang bansa, lalo na yan. Tinitira tayo, no? Okay. So sa madaling salita, Pangulong Marcos. Ay, ba't ba ayaw nyo tawaging mahal na Pangulo? Eh, ganyan naman talaga dapat ang tawag. No? Sa madaling salita, katwiran po yan ng China eh. Walang sounds. Katwiran po yan ng China na bakit nila tayo binobomba. Ay, sabihin nyo nga kung walang sounds. Mga kapatid, wala bang sounds? O meron? Okay. Bakit po tayo, ang question ko, bakit po pag sinasabi na China na kanila yan, kanila yung mga group of island dyan sa South China Sea, kanila yung buong South China Sea, hindi po tayo naniniwala. Pero pag sinabi ng China na kaya tayo binomba dahil may secret agreement yung naunang presidente, bakit paniniwalaan natin? 'Di ba? Yun yung doon ako hindi ako makapaniwala na pati kayo
pati kayong presidente ay mapapasakay ng China sa ganun. Selective po ba talaga dapat ang paniniwala natin sa China? Pag sinabi po ng China na kanila yan, nagre-resist tayo. Kasi kung sasabihin natin na naniniwala na kayo na sa sinabi ng China na nag-enter sila ng deal sa dating presidente, kung sino man yan, bakit pa natin kiniklaim yung ating mga kiniklaim yan? Sinabi ng China, kanila yan. Bakit tayo pumapayag na, di ba? Bakit selective? Yung pag against sa mga Duterte, paniniwalaan rin natin. Masyadong unfair, di ba? Presidente po kayo. Ibalik ko lang nung una po nilang sinabi na may kasunduan, ganito ka-clear. Ganito po ka-clear yung inyong paliwanag sa mga Pilipino. Ito ang sinabi nyo, tandang-tanda ko yan. Wala kayong alam, no? Wala akong alam na agreement o pakikipagkasunduan ng mga dating Pangulo na tatanggalin niyang BRP Sierra Madre. Kami lang. Di ba? Sabi ni, kami lang daw naniniwala kay Marcos. DDS lang daw yung naniniwala kay Marcos, sabi. Siguro, dilawan ka. Hindi ka naniniwala kay Pangulong Marcos. Tayo lang daw DDS ang naniniwala kay Pangulong Marcos. Kapareho eh. Kapareho nila. Okay. Okay, balik po tayo, no? Sabi nyo, Pangulong Marcos, nung sinabi ng China yan, wala akong natatandaan, wala akong alam, wala na ipasa sa akin na dokumento, wala akong nakita na dokumento na may kasunduan na tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Kung mayroon mang kasunduan, di ba? Ang linaw nito eh. Kung mayroon man nakipagkasundo sa China, nire-rescind ko. Linaw, di ba? Pinapawalang visa ko yung kasunduan na yan sa China. So, ang linaw po nung sinabi niyo, bakit po ngayon bumabalik po kayo? No? Bakit po ngayon naniniwala kayo na may secret deal? China lang din naman po nagsabi niyan, tsaka yung mga pumapabor sa China. Bakit po ngayon, panahon ngayon, pabor na kayo na merong secret deal? Asa na po yung, akala po ba namin na ang nakapangyayari, no? Na ang tanging arkitekto ng foreign relations ay ang Pangulo ng Pilipinas. Sinasabi niyo po ba na arkitekto din yung dating Pangulo ng foreign relations ng Pilipinas ngayon, 2024? Sila pa rin ang masusunod, yung mga dating Pangulo pa rin? Pakinggan muna natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. Teka lang, siguro mas maganda dito natin, no? Pag dito siguro mas maganda. Mas maririnig ninyo. Hanapin ko lang saglit, ha? Di naman kayo nagmamadali. Ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo. Ay, mahirap siguro sundan yung klaseng agreement.
I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something we still have to clear. Okay. Nabasa nyo ba? Narinig nyo? Okay. Sabi niya, I'm horrified by the idea, no, na nakipag-compromise tayo through secret deal, no? Horrified by the idea. Okay, naguguluhan po ako, Mr. President. Yung po bang secret deal na yan ay umiiral pa ngayon? Hindi po ba kayo na yung Pangulo ng Pilipinas? Una, dapat ganun, no? Kasi gusto niyang baguhin yung sinabi niya dati. Sinabi niya kasi, kung meron mang kasunduan, ay rescind it, na pinapawalang bisa ko lahat ng kasunduan. Ngayon, binabalik niyo po na merong secret deal. May secret deal with China. Ang tanong ko po, Pangulong Marcos, yung po ba sinusunod niyo yung secret deal? Hindi ko po maintindihan kung sino po yung nasusunod. Yung secret deal po ba yung nasusunod o kayo? Sa teritoryo po ng Pilipinas, ano po ang dapat masunod? No? Yung secret deal po ba between past president, kung sino man yung president na yan, o kayo po? Hindi po ba kayo? Huwag niyo pong isuko yung pagiging sole architect ninyo. Kayo po ang dapat masunod. Di po ba? Kaya pag nagkagera po ngayon, hindi nyo po yan pwedeng isisi sa iba. Kayo po yan. Nililinaw ko lang po, no? Horrified kayo. Oh, yun po ba yung umiiral? Yun po ba yung umiiral yung secret deal na yun? Ibig sabihin, baliwala po ang sinusunod po ng ating armed forces. Ang sinusunod po ng Department of Foreign Affairs, ang sinusunod po ng ating Navy, yung secret deal, hindi po kayo? Hindi. Hindi po ba? Yun lang po ang tanong namin. Kasi kung sasabihin nyo na, ang nasusunod ngayon sa foreign relations natin na hindi ako, at yung dating secret deal, ay kami po maho-horrified. Kami po yung maho-horrified nun. Parang yung dinidinay na kayo ang nasusunod sa Pilipinas sa kasalukuyan. Mas makapangyarihan pa yung nakipag-secret deal. Okay. Tuloy po natin. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Kahit wala kang record, kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't nila ginawang sikreto? Okay. Ang linaw, no? Pinagpipilitan niya na walang official record, walang document. So, hindi po siya official. Hindi po siya official. Ngayon, kung ito po ay secret deal, sabi ni Pangulong Marcos, bakit nila ginawa? Sino yung kausap ng China? Kinakailangan linawin nila. Yun nga po, hindi nga po nililinaw ng China eh. Di po ba? Ngayon, ang tanong ko po ulit, babalik po dun sa ano po ba yung nasusunod ngayon? Yung secret deal po ba natin with China? O kayo po? Sino po yung sinusunod ngayon ng AFP? Yung Navy natin? Yung ating Coast Guard? Yung nakipag-secret deal po ba? O kayo? Kasi, di ba? Ang dali pong isisi sa dati. Ang dali pong isisi sa yung nagaganap ngayon na bombahan. Katulad po ng mga ginagawa ng mga trolls po ninyo. Sinisisi po nila yan kay Duterte. Ang tanong ko po ba,
Si Duterte po ba yung nasusunod ngayon o kayo dapat? Kasi kung si Duterte, bakit pa kami pumapalag? Yun po yung tanong ko eh, di ba? Bakit po kami pumapalag kung si Duterte naman pala nasusunod? Okay. Nakakapagtaka nga. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag din naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. Okay, doon ako nawindang. Yung huling sinabi ni Pangulong Marcos, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. Ayun pala. So gusto pala ni Pangulong Marcos ipaliwanag ni Pangulong Duterte kung ano yung ginagawa ni Pangulong Marcos. Si Pangulong Duterte po yung magpapaliwanag sa ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon. Sana mali lang siya ng pagkakabigkas kasi siyempre Inglesero po yung ating Pangulo eh. Okay. Okay. Punta po tayo. Actually, sinagot na po yan ng ating Pangulo through Panelo. No? Pero ulitin po natin kasi narinig po ni Panelo yan eh. Kailangan tayo magpermiso Okay. Tignan po ninyo ah. Nung una sinabi ni Pangulong Marcos, anumang agreement nire-rescind niya. Pinapawalang bisa niya. Ngayon po ba, gusto nyo po balabasin na nung nakipag-secret deal sila, hindi ko kinaya ng powers ko na pigilan yung secret deal? Parang unfair naman po yun sa mga Pilipino, no? Na ang pinakikinggan po ang pinatutupad po ng mga tauhan ninyo, Coast Guard, AFP, Department of Foreign Affairs, yung secret deal at hindi po kayo. Kami po yung naho-horrified. No? Okay. Ikalawa po, sinagot na po yan. Pero inulit po ni Panelo ngayon. Ito po ang sagot ng napakalinaw ni Panelo. Kasi po selective yung gusto nyong pakinggan eh. Yan pong sinasabi ninyong secret deal, napakinggan namin yan. Hindi nga secret ang sinabi ng China, deal lang eh. Naglagay lang ng para, ang pangit pag deal. Kinakailangan lagyan natin ng secret para parang mayroong parang may panlilin lang. Secret deal. Okay. So ibig sabihin po, mahal na Pangulo, no? Kung may secret deal, wala po kayong magawa. Gapos po yung kamay nyo. Nung sinabi nyo po, nirescind ninyo lahat ng agreement, pwera yung secret deal. Ang sinusunod po ba ng lahat ng tauhan ninyo ngayon, 2024, ay hindi yung pinag-uutos po ninyo, kundi yung secret deal ng dating Pangulo? Okay na kailangan, ganun lang po yan eh. Pero para po sa kaliwanagan ninyo, hindi ko alam, sabi niya nga, hindi niya raw nakakausap. Mamaya na hindi niya nakakausap. Muling giniit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na kailanman ay walang nangyaring gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Okay, ito po sagot po ni Panelo. I was present in the state visit made by FPRRD in China, as well as in dialogue between the Chinese President and FPRRD. No such agreement was made between the two. FPRRD has never and would never enter into any agreement that is against our national interests, sovereignty and territorial integrity. PBBM has been misinformed or has been misled by the alleged non-existent gentleman's agreement. Ang linaw po niyan. No? Ngayon, ang sabi po ni Pangulong Marcos, hindi siya direktang nakikipag-usap kay Pangulong Duterte, kaya nalilito siya. Pwede po ba, mahal na Pangulong Marcos, no?
Pwede po kayong makipag-usap ng direkta sa mahal na Pangulong Duterte. Through his daughter, the Vice President. Para kung gusto niyo po talaga, hindi naman sinabing face-to-face. Pwede naman kayo magtawagan lang. President Duterte, totoo ba na meron kang secret deal? Totoo ba na may secret agreement ka? Kasi ayaw ako sundin ng mga tauhan ko. Yung secret deal mo nasusunod. Hindi po ako maniwala na yun ang nasusunod ngayon. No? Hindi po ako naniniwala na yun ang pinatutupad ngayon dyan sa West Philippine Sea. Yung secret deal. Kaysa sa utos ninyo. Nakita ko na nag-uusap naman kayo ng Vice President. Pwede nyo naman tawagin. Sabihin mo, pwede ba kami mag-usap? Tatanong ko lang kung may secret deal talaga. Kasi po, ang hirap po kung dating presidente, hindi na natin makausap. Paano pa tayo makikipag-usap kay Xi Jinping? O sa iba pa na posible nating makaalitan balang araw. Kung yung sarili nating dating presidente lang, wala tayong way para makausap. Ang simple lang naman po. Dininay na nga. Pero gusto nyo pa rin paniwalaan na may secret deal. Ang tanong ko, yun ba nasusunod yung secret deal? Kawawa naman pala yung Pilipinas. Kung ang nasusunod pala ay yung dating presidente pa rin. Baka walang kamalay-malay si Pangulong Duterte na siya pala nasusunod ngayon. Di po ba? Ano yung logic dun? Kung si Pangulong Duterte ang nasusunod ngayon dahil sa true secret deal, hindi ko po makuha kung paano po nangyari yun. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon.